Alam mo yung baboy na medyo maanghot-anghot? Ganun siya. Dinedescribe ko, hindi ko nilalait ah. So tingnan natin. Kain tayo. Wow! Sobrang oily. Wow! Wala nga lang silang sauce. Ang gamit lang nila ay asin. So, naghahanap ako ng balat. Ito, Francis, balat. Pero yung chicharon nila, hindi sing crispy, no? Dahil bagong prito lang. Parang prito pa lang siya, the chicharon. Hola, senyora. Oh my God, superfood. Wow. Hi be! It's me Francis Gadi and welcome back to my channel. So for today's video be, andito pa rin tayo ngayon be sa Bogota. And dito be ngayon mag-ikot-ikot tayo sa tinutuluyan ko dito sa Mayla Candelaria kasi isa to sa mga historical district dito be sa Bogota. So for today's video be, actually mayroon talaga ako gustong gawin. Kaso I find it very challenging to do. So gusto ko sana i-try dito yung public transportation nila, which is yung Transmilenio. Dito kasi be, yung mga tao na nakakausap ko, sabi nila, ba't di ka mag-trend papunta sa kung saan? Ba't di ka... Wala po silang trend dito. Meron sila ditong bus, tinatawag nila yung bus system dito na Transmilenio. So, yung bus nila, para siyang tatlong pinagdugtong na bus. So, para sa Pilipinas, meron silang sariling lanes sa EDSA nila, sa pinaka-inner lane. Ganon din dito. So, meron silang lane sa kalsada nila na para sa bus lang nila. Eh, kung mapapansin nyo dito, yung mga taxi nila, kulay gold. Ayan, o, diba? O, diba? Meron talaga sila itong special fascination for gold kasi yung bansa nila, habang ako'y tumatawid, ang ganda, oh. Wow. Kumbaga, yung fascination nila dito be for gold, diba sa flag nila, meron silang yellow, blue, and red. Tama ba? Oo, ganon. Kasi mininong flag nila, yung yellow mismo, gold. Dahil marami silang gold daw sa bansa nila. Actually, meron dito malapit na museum ng The Gold Museum or Museo del Oro. Sabi ko, ano ba yung oro? Kasi sabi ko yun, oro, plata, mata. Gold pala. Oo. try natin kung makapasok din doon. Meron lang akong ilang oras na natitira kasi meron akong flight mamayang gabi. Actually, mamayang hapon. So,
kailangan ko magmadali at hindi ko sure kung matatraffic ba tayo or what. So, hopefully hindi tayo matraffic para hindi tayo maiwan na ating flight. At kung may tatanong nyo naman kung saan ako lilipad, pupunta naman tayo sa Cartagena. Doon naman sa may bandang Caribbean coast nila yon. So sa mga taga-north nila yon. And para sa mga taga-north nila, may joke talaga sila doon. Ito yung dapat nyo abangan sa susunod na video kung magawa ko to doon. Na tinitira ng mga lalaki doon yung mga kabayo. Oo, meron silang festival, ayun yung pupuntahan ko. So hopefully, mapuntahan ko siya talaga. Arepa. Ito yung arepa. Kain muna tayo ng arepa. Okay. Arepa. Arepa. One. Arepa. ¿Cuánto cuesta? 4.500. 4. 4,000? Faltan 500. Okay. Oh my God, hindi ko alam kung na-vlog ko pero ito pala yung arepas, be. Or arepa. Parang feeling ko similar siya yung nakain ko nung nakaraang video. Ayun siya, meron siyang itlog, tapos meron siyang laman. At ang sarap niya talaga, guys. Promise. Ang crispy, pakinggan nyo ah. Sobrang sarap. So, pwede na tong breakfast to, be. Pwede na to. Las 7. So ito guys, meron tayong street food na nabili. Picada, anong pangalan nito? Hindi ko alam. Mamaya babalikan ko, babasahin ko. Nakapagpanggap naman ako guys sa Taos Paris. Sabi ko, kwento cuesta? Tapos sabi siya ng presyo, 7, 5, Gs, 15. Sabi ko, okay, sa 7,000. Si mi amor, sabi niya, okay. So, ang nakita ko sa kanya, para siyang laman loob, para sa mga ano. Dito talaga, ngayon na, pag inamoy mo siya, maamoy mo talaga yung pagiging baboy niya. Alam mo yung baboy na medyo manghot-anghot? Ganun siya. Dinedescribe ko, hindi ko nilalait ah. So, tingnan natin. Oh, kain tayo. Wow! So, masarap siya. Wala pa akong na-imagine na kalasa niya. Maliban sa medyo papaitan. Although hindi siya mapait. Ito guys, tingnan mo. Meron siyang isaw ng baboy. Nahuhulog lahat. Ito guys, isaw ng baboy. Nakasama yung cilantro niya. Puti. Parang nalaglag na lahat. Ang naiwan na lang para puro patatas. Ang sarap ng lahat, ang crispy. Ito naman litid. Oh, di ba? Gusto mo yun? Ang sarap ng puro balat na lang to. In fairness, masarap din yung litid niya. Pero favorite ko yung balat. May liver din. In fairness guys, masarap itong pagkain na ito ah. Sulit siya for 7,000. Para ayaw kainin patatas, no? Ito, bumili ako ng chicharon nila.
in fairness, no, nakaka-survive naman talaga ako sa pagbili-bili dito at pakikipag-usap sa kanila. Sa Kwento Cuesta, sabi niya, merong 7, merong 10. Ganun din, doon sa kanina, doon sa Punto de la Picada. El Punto de la Picada. Ayun. So, ito naman guys, chicharon. Hindi ko siya naintindihan. Akala ko kanina, kunin niya lang yung sausage. So, sabi ko yung may malaki na lang na ano, na laman, kasi malulugi ako. So, nakakabusog din to. Grabe. Ayan, oh. Nakikita niyo ba yan? Wow. Sobrang oily. Wow. Wala nga lang silang sauce. Ang gamit lang nila ay asin. So, naghahanap ako ng balat. Ito, Francis, balat. Pero yung chicharon nila, hindi sing crispy, no? Dahil bagong prito lang. Parang prito pa lang siya dahil chicharon. Pero masarap. Oh. Nagabi naghahanap ko ng maalat. Ito yung hinahanap kong alat. Mas meron silang ganito, oh. Hindi ko alam ano to. Hindi siya tinapay eh, pero parang tinapay. Parang gano'n. Ito nga lang yung chicharon na parang ngumunguya ng goma. Hindi siya naman putol, Ben. Hindi siya nagka-crack. Walang nalutong. So, para sa chicharon, nakilala ko, nagbago ka na. Yung chicharon ng Colombia. Hindi yung chicharon nakilala ko. Asan nalutong? Wala, be. Feeling ko mag-workout lang yung pangakakanguyan neto. Pero, pagbigyan natin, malay mo sa ibang hiwa ng chicharon. Ayan o. Pero masarap yung alat niya. Pag nakuha mo yung taba niya, ang sarap. Yun lang, hindi mo talaga madudurog yung ano, yung balat, wala talaga. Paunahan na lang sinong susuko, yung panga mo o yung baboy. Pero in fairness, masarap nag-enjoy ako dito. Dahil dyan, ibabaong ko to. At ayun, dahil po itong vlog natin, nauuhaw na ako. Tikman naman natin yung sa mga paborito nilang juice dito na nakakita ko sa mga karinderya. At dito ba sa street na ito? Tara. Hola, senyora. Kwento Cuesta? Sí. Gracias. Hindi ko alam kung napansin niyo yung style ko, no? Bibili ako doon, pupunta ako sa isang tabi, dito ako kakain. Ang hirap naman kasi doon, be. So, medyo maingay, magulo. So, tikman natin tong parang papaya watermelon na pagkain nila. Para napaka-healthy kasi niya. Tsaka, nakita ko na ito sa karindere na kinainan ko. Nung unang beses ako kumain dito sa labas, sa palengke. Sabi ko, ano yun? Hindi ko naman naaalam. Actually, hindi ko rin alam. Narinig ba sinabi ko kanina? Sabi ko lang, senyora, uno. Tapos, Kwento Cuesta. Sabi niya, 3,000. Okay, si. Tapos meron siya sinabi. Ang nagets ko na yun, sabi niya parang gusto mo ng kutsara. Okay, common sense lang, be. So, minsan, pag hindi na, hindi lang Spanish at English ang language. Meron din sign language at common sense, okay? Ang sarap. Oh my God. Papaya, ang sarap. Na may saging. Oh my God, superfood. Wow. Nung una ka naman malasag ko talaga, akala ko palamig lang siya. Hindi sa palamig lang. Ang sarap. Una, masarap ang prutas ng Colombia. Pangalawa, nakikita nyo, sa kanila ang fit, allegedly. Basta yung mga nakikita ko ewan ko tinitignan nyo. Ako yung tinitignan ko mga fit. So sabi ko, hala, kung fit sila, baka dahil sa kinakain nila, patulad nung kasama ko dun sa tinutuloyan ko, nakita ko ang kinain niya lang kagabi, 2 itlog at saka tinapay. Sabi ko, kaya pala sila fit, yung mga choice of food nila, hindi naman super din. So parang palaban.
Although meron din naman dito mga naglalakihan. Kasi nga, pagkain-wise, di ba? Ang bongga nila, may rice na, may saging pa. Ang dami. Sana hindi magluko yung tiyan ko dito. Hindi natin nakita paano ito ginagawa, no? Sana hindi na ito na mekos-mekos. Kasi kung ito na mekos-mekos, nako be. Sana sa India lang yung walang gano'n sa Colombia, di ba? Hindi ko nakita eh. Never ko nakita paano nila ginawa to. Kahit sa internet. So ngayon guys, nag-ikot tayo dito para mas makita pa natin yung lugar. Kasi parang, actually sabi na 2 days is enough na para maikot to. Which is somehow true. Pero kung mag-enjoy ka kasi, parang ang sarap magtagal pa. Ang ganda ng lugar. Mag-enjoy talaga na ako. Parang I feel at home na. Hindi na ako takot. Wala na. Now, nag-aanap ako ng mga kainan ng actually kape lang. Para matry ko lang yung kape nila dito. Dito, legal yan be, for medicinal purposes. Ano, I will not soup. Wait, I want this one. Can I have coffee? Café con queso. Aha. Sí. Okay. And eclair. Yung eclair. Eclair. So ayan guys, lumipat muna ako ng upuan para medyo malayo ako sa music, baka makapiright tayo doon. And gusto ko lang yung ambience nitong cafe na to kasi parang siyang garden-ish na ano bang, hindi ko alam anong style eh. Pero medyo Parisian. Tapos challenging na sa pag-order kanina kasi nga pareho kami, hindi siya nag-English, hindi ako nag-Spanish. So in fairness, ayan, sa mga nangangarap dyan na Kuya Francis, gumamit ka naman ng Google Translate. Eh, natupad na yung pangarap ninyo. Okay na? Ay, tinat parang may problema sa order ko. Del eclair Eclair? hay tocineta What is in y it? hay de pollo. O Frozen? champiñón. The first one. No, this one eclair. So, I will... Okay. Excuse me. Sorry. This one. Hi, salamat. Nagkaintindihan kayo guys, tinuro ko na lang ano yung order ko kasi ang binibigay niya sa akin chicken or bacon, sabi ko eclair. Okay, in fairness, ang ganda ng ambience nito ah. Kung mahal dahil sa ambience, carry.